Okay, magandang hapon po sa bawat isa. Ito po ang ating program ngayong hapon ito, Discipleship Program. At, ang naimbitahan po dito ay ang ating mga Servants of Christ Ministry pastors, Servants of Christ Ministry Sunday School teachers, and Sunday and Bible study teachers. So, salamat sa panalangin sa Susyalo na ay mapakinggan tayo ng Panginoon ngayong hapong ito at magabayan sa ating gawain at tayo iligtas at tayo i-anoint ng ating Holy Spirit sa bawat isa na tatayo dito at magsasalita. Nawa ang ating gawain ito po ay maging kapaki-pakinabang po sa bawat isa at magbibigay ng kapurihan at kalwalatian lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? Good afternoon. Discipleship starts with you. In the Bible, a disciple is an active learner and a follower of a teacher. Sabi po rito, discipleship is the lifelong process of surrendering to Jesus Christ, imitating His character, obeying His teachings, and helping others to do the same. When we hear the word discipleship, kaagad nating iniisip to make disciples, di ba ba? Dahil tulad nga ng sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:19, sinabi po niya, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tama po yun. Galing sa Panginoon eh. All of us here, maybe a pastor, a Bible study teacher, or a Sunday school teacher, we only have one goal and one purpose in our service for God. It is to make disciples. Amen po ba? Amen. Pero hindi po yung ganun yung kadali. Hindi ko sinabi ng ating Panginoon na tayo humayo at gawin nating alaga ng lahat ng bansa, ay ganun-ganun na lamang po. Hindi po yung ganun kadali. So, sabi po rito, tulad ng ating titulo, discipleship starts with you. It starts with us. Hindi tayo basta-basta hahayo. Kaya nang sinabi ng Panginoon na wala akong baon. At ngayon po, malalaman natin sa kabuuan ng mensahe kung ano yung babaonin natin. So, itutuloy pa po ba natin ito? Amen. Are we all excited? Amen. So, dito po. Ang sabi dito, discipleship starts with you. Nag-uumpisa po sa atin ang discipleship. Bago tayo humayo, tanungin muna natin ang ating mga sarili, are we ready for this? Are we really ready for this? Kaya nga ba ngayong hapon po, hindi ko po alam kung paano po ang pagpapaliwanag na gagawin ng ating main instructor for today, si Pastor Chua po. Pero ang akin po ay ang paghahanda. Bago po tayo humayo at gumawa ng alagad, ano ba ang paghahanda na sinasabi ng Panginoon sa Biblia? Na kung anong gagawin muna bago tayo humayo, bago tayo pumunta roon, kung saan tayo pupunta ni Pastor, o kung saan tayo pinag-mission, o kung saan tayo lugar na gusto niya mag-outreach tayo. Hindi basta-basta po. Hindi basta-basta kapag sinabi ng pastor, punta ka doon, mag-outreach ka doon, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba handa? Ako ba ay talaga handa? Sabi po dito, disciple and discipline. Galing po ito sa Latin word discipulus. So, yun palang ating term sa Kapampangan ay galing sa Latin word, discipulus. Di ba? Sa ating mga Kapampangan, ganun yun, discipulus. It is a learner, disiplina, instruction, and training. They are not the same word, but they are closely related in meaning po. They are closely connected in meaning. Ibig lang po sabihin, wala pong tunay na disipulo kung walang disiplina sa sarili.
Doon nanggaling yung disciple eh. Yung discipleship, kung titingnan mo yung word, kahit na hindi sila, kahit na magkaiba sila ng meaning, pero yung disciple or discipleship, makikita mo itong discipline eh. May iisip mo kaagad eh. Di po ba? So, there can be no disciple without discipline. Siya ang hindi lamang naniniwala sa Panginoong Jesus, but he is someone who is disciplined enough to follow Christ. Disciplined enough. Hindi lamang yung, ay, alam ko na yung Biblia eh. Natapos ko na, magbubuhat. Genesis to Revelation. Sa uladong ko na. But the question is, are you disciplined enough to share the word na iyong binasa? So, siya hindi lamang naniniwala sa Panginoong Jesus, but he is someone who is disciplined enough to follow Christ sa pang-araw-araw na buhay. Hindi po yung Sunday ka lamang mainit, Sunday ka lamang nais gumawa ng karapat dapat gawin. No, sabi po rito, sa pang-araw-araw na buhay. Think about this. Think of an athlete po. Yung atleta, mapa-track and field player man yan, mapa-boxingero man, mapa-basketball player man yan. No athlete becomes a champion without discipline. Naniniwala po ba tayo doon? They wake up early, they train, eat properly, and keep practicing every day. So, ganito po ang ginagawa ng mga atleta, gaya ni, siguro, to name a few, to name one is Manny Pacquiao. Hindi po mararating ni Pacquiao yung ano siya, di ba, 8 division na champion. Hindi niya mararating yan kung puro lang siya sipag, o puro lang siya may lakas, o puro lang siya may talento sa larangan ng boxing. Kung wala pong disiplina, pagdidisiplina sa sarili si Pacquiao, si Manny Pacquiao, hindi niya mararating yung pagiging isang champion. Same is true. In the same way, no one becomes a mature disciple by accident. The spiritual growth requires daily discipline po, like an athlete. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang bara-bara pupunta sa isang lugar. Ako'y isa ng missionary, ako'y isa ng itinalaganito ni pastor bilang inyong evangelist. Pero the question is, nakapaghanda ka ba? Nakapagdisiplina ka ba sa iyong sarili? Enough para lumusob sa digmaan. Enough para lumusob sa isang lugar na hindi mo alam kung anong mga klaseng taong nandoon. Kaya mo ba silang, kahit kung ano ba yung kahaharapin mo sa isang lugar, kayang-kaya mo ba itong harapin o hindi ka mag-give up easily? And you cannot imagine how will you disciple kung tayo po mismo ay hindi pa natin kayang disiplinahin ang ating sarili. So, think about this also, this picture. Self-examination po. Tayo lang. Sa isip lang po natin. If someone is watching your daily habits 24/7. For example po, now, may kanya-kanya tayong buhay pagkatapos ng seminar nito. Bukas uwi tayo. May kanya-kanyang buhay. Kung yung buhay natin po, actually, may napanood po akong series sa Netflix. May paborito ako sa Netflix game. Yung Point of Interest. Ayan, yan. Point of Interest. Doon po, naka-invento po yung bida doon na 24/7. Kapag meron silang isang gustong tulungan na tao, 24/7 nakatutok yung CCTV sa kanila kahit saan sila magpunta. Think about yourself na ganun din po. If someone watch your daily habits 24/7, would they conclude that you are truly a disciple of Jesus? Think about it. Kung 24/7, minuto-minuto, may nakatanaw na CCTV sa'yo, na kahit saan ka magpunta,
sunod na sunod sa iyo yung CCTV na yon at mayroong nakabantay. Would you conclude that you are, yung nanonood doon ay masasabi niyang you are truly a disciplined servant of God? Of course, tayo lang po makakasagot doon. Sabi nga po ni Sister Les, aking minamahal, and I quote, integrity is doing the right thing when no one is watching. Cover photo po ni Sister Les ito ng mahabang panahon. Hindi niya pinapalitan. Siguro, hindi ko sure kung ilang years yung cover photo niya, hindi niya pinapalitan. So, praise the Lord for the life of my wife. Totoo naman po ito, di ba? Kailan ba masusukat yung integrity ng isang tao? Kapag ba nasa ganitong mga seminar? Kapag ba nasa Sunday service? Kapag ba nasa Bible studies? Kapag ba nasa mga grupo ng mga tao? Of course not. Kasi doon, medyo magbabantay tayo sa ating sarili. Ay, ano ba itong magagawa ko? Maganda ba ako sa tingin nila? Okay ba itong aking mga sinasabi? Siyempre, nag-iisip tayo. Maraming nakakakita eh. Pero ang sabi ko ni Sister Les, integrity is doing the right thing when no one is watching. Kasi kapag nag-iisa tayo, of course, tayo mga Kristiyano, hindi natin iisipin na nag-iisa tayo all the time. Because we know, we believe that God is watching us. Amen po ba? Yes. Kung tayo ay asiwa o we take good care of what we want to say kapag maraming tao. Kapag ba walang tao, ganun din ba? So doon po nasusukat yung integrity natin kapag nag-iisa na lamang. Disiplinado pa rin ba tayo kapag nag-iisa? O disiplinado lang kapag maraming nakakakita? Tayo lang po makakasagot yan. Pwede po tayong magmukhang banal every Sunday. Kung magbabanal-banalan lang ang gusto natin, pwede, why not? The question is, banal ka pa rin ba kapag umuwi ka na? Kapag ba mayroong dumarating na bumbay, at gusto mong pagtaguan at sasabihin mo pa rin sa iyong mga anak, sabihin mo, wala sila. Kahit nandun yung mga tsinelas mo. Tago yung mga tsinelas. So yan ang integrity. Kasi mga anak lang, bata lang yan eh. No, kahit bata. Mas pa nga pag bata eh. Di ba yung kasabihan na kapag nakikita ng mga bata, kapag tayo ang gumagawa, kapag nakikita ng mga bata, kahit mali, nagiging tama. Sa mata ng mga bata, nagiging tama. So mas pa kapag mga bata ang kasama, dapat mag-ingat din tayo sa mga sinasabi. Mag-ingat din tayo sa mga ating ginagawa. So kapag alisin na natin yung bata, tayo na lang. Kanina maraming tao, di ba? Kailangan mag-ingat tayo, maging disiplinado tayo. Nandiyan yung mga bata, mas lalo magiging disiplinado tayo. The question is, kapag nag-iisa lang tayo, ano ba yung ating ginagawa na libre tayo eh, walang nakakita eh. Di ba? Minsan po gano'n, pwede tayo magkuha rin maraming alam sa Facebook. For example, kahit kinokopya lang natin. Pwede tayong kumari, pasama-sama kay pastor. Pero iba yung nasa isip. Nasa outreach ka nga, iba naman yung nasa isip. Ang layo ang nasa isip. That's not integrity. Yung integrity po, nasusukat kahit walang nakakakita at nakakarinig. Well, of course, God can see us. Again, kung may 24/7 na CCTV at pinapanood ka ng mga tao, ang makikita ba nila ay isang tunay na disciple o isang huwad na disciple? I conclude, paano natin didisiplinahin ang mga ibang tao kung wala naman tayo nito?
Di ba? Even our children. Huwag kang magmarites. Hindi maganda yan. Nakikita naman ng bata, nagmamarites din tayo. Huwag kang magsisigarilyo. Masama sa katawan niya. Nakikita naman ng bata, nagsisigarilyo tayo eh. So dito, sinasabi dito, you cannot give what you do not have. Paano mong ibibigay yung wala ka? Wala ka naman disiplina. Ngayon, magtatanong ka kung bakit ang mga bata walang disiplina. Bakit walang disiplina sa sarili? Eh, ganun din nakikita sa iyo. Bakit ayaw magsimba ng mga bata? Eh, ayaw mo rin magsimba. Bakit ayaw mag-pray ng mga bata? Eh, ayaw mo rin mag-pray. So, you cannot give the children yung hindi mo ginagawa. Kailangan, bago mo i-share something for, not only for the children, sa mga kapitbahay o churchmates, bago mo sabihin, makita mo muna ginagawa mo ito. That is why, sinasabi dito, hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Wala ka naman ito, bakit mo sinishare? Hindi ka paniniwalaan. So, hindi naman po ang sinasabi lamang ng phrase na ito ay kung marami kang alam sa Biblia o konti lamang. But sinasabi dito, you can reproduce what you are not. You cannot reproduce what you are not. Hindi mo pwedeng ipakita sa mga tao yung hindi ka naman talaga ito eh. So you need, kapag gano'n, you need to work hard. You need to study more. You need to pray more. Hindi yung basta-basta na lamang dulusog ka sa isang tigbahan na wala kang dala-dalang mga bala. O wala kang training sa military. First day pa lamang, lepok na. So, same is true in our service for God. Kailangan po tayo'y handang-handa bago tayo lubos. Ang sukatan ng isang disciple ay hindi lamang kung gaano karami ang alam niya sa Biblia, kundi kung gaano siya sumusunod sa Panginoon. At kung ilan ang tinutulungan niyang sumunod din sa Panginoon, doon po nasusugat. Sometimes you don't have to go to all nations and make disciples, kaya nang sinabi ng ating Panginoon, bakit ka pupunta sa ibang bansa? Bakit ka naghihintay sa pastor? Si pastor na may ipadala sa China, may ipadala sa Africa, may ipadala sa Hong Kong. Nandyan po yung iyong kapitbahay. Nandyan po ang mismong BFF. Nasa tagal niyo na magkasama, araw-araw. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nasisharean ng gospel. Think about it. Ilan na ba ang naakay natin sa church? Di ba? Making disciples is katulad din po yun, na kailangan tayo makakay. We have to share the gospel to everyone. Kung hindi natin kaya mag-share ng gospel, bring them to the church. Or bring the church to them. Lagi na mag-ready si pastor, kahit saan. Pastor, punta natin yan. Hindi ko kayang hikayatin sa church. Bring the church to the people. That's discipleship. Hindi na kailangan umalis. Hindi na kailangan pumunta sa ibang lugar at makalayo-layo. Hindi po. Look at your parents, your sisters, brothers, your cousins, uncles. Napakarami po. Kaya mas sinasabi sa Biblia, hindi daw slow si Christ. Hindi daw slow si Lord sa promise niya. Yung promise niya babalik sa agad. Hindi. Marami lang siyang hinihintay pa na hikayatin mo. Hinihintay ka pa niya. Marami pa siyang pinili na dapat sana ngayon ay kasama na natin. Pero ang bagal po natin eh. Kaya mabagal din yung promise ni God na isang katuparan yung muli nilang pagbabalik. Hindi dahil slow siya. Hinihintay pa rin tayo na maghikayat, share the gospel and all that. Discipleship. A disciple follows Christ, grows in Christ,
and leads other to Christ. Ito po grows in church, in Christ. We need to grow, of course. Wala pong tunay na Kristiyanong nananatiling sanggol. Wala pong tunay na Kristiyano na hanggang ngayon ay gatas pa rin ang iniinom. Ilang taon ka na ba sa church? Ilang taon na ba magbuhat nung tinanggap mo siya? Ilang taon na ba magbuhat nung ikaw ay hipuin ng Panginoon para sumunod sa Kanya? 1 year, 2 years, 3 years, 5 years? Kumisa mabagal. Kasi ayaw nating lumago. Lumago not in numbers, but lumago po spiritually. Kailangan po yun. Hindi po tayo magiging kagamit-gamit kailanman sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin kung hanggang ngayon baby Christian pa rin tayo. Kung hanggang ngayon ipapababy pa rin. Kung hanggang ngayon tayo pa rin yung iniistima. Kung hanggang ngayon tayo pa rin yung tinetext. Atin ka ba ngayon? Of course, we need to grow na hindi yung katulad ng pako na pupukpukin mo na bago siya, ano may kasabihan na yun? Oo. Bago lumambot? Bago bumaon, lumali. Hindi tayo katulad ng mga pako. Nagkukusa po. Ang tunay na Kristiyano na disiplinado, inuunahan yung pastor. Kasi yung kuminsan po yung iba, hinihintay mo lang sabihin ni pastor, sama ka. Or attend ka dito. Pupunta ka doon, ipag-pray mo sa... Inuunahan si pastor. Basta alam niya na mabuti. Alam niya na ito'y makakatulong sa church, makakatulong sa ministry, makakatulong sa kapwa mga Kristiyano. Kapag naisip ng isang tunay na Kristiyano na lumago, po papilit, nagkukusan. So this is discipleship. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon to disciple, He never promised an easy road. Kaya hindi pwedeng pabebe. This was actually what He said in Matthew 16:24. Sabi po, then Jesus said to His disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. When He said follow me, He was not inviting people into religion. He was not inviting people for entertainment, para ma-entertain tayo. Hindi siguro. He was inviting us into surrender. Discipleship is dying to self so Christ can live through us. What is dying to self? Sir Chris, ito patayo ka para makita ka sa kanya. Kahit na. 30 seconds. What is dying to self? Dying to self is forgetting your own wants, kung ano yung iyong nakasanayan. It is surrendering your whole self to what you want to follow. That's why it's dying to own self. Nakalimutan mo yung sarili mo. You will forget yung pagkatago mo. So, What is dying to self? Opo, yun nga po yung kung gusto mong sumunod sa ating Panginoon, kalimutan mo yung sarili mo. Yung dating ikaw, kasabay na ililibing. At yung bagong ikaw, ang siya makakasama ni Lord. Hindi siya ganun kadali. Pero kapag sinurrender mo na kay Lord, mapagkakanggumpayan na natin. Ayan, so praise the Lord po. Kahit pagkakapareho, sige, okay lang po. Kahit pagkakapareho. At least nalitaw tayo sa kanya. What is dying to self?
Ayan, sabi nga po, di ba, kapag nakay Christ ka na, ang identity mo is nakay Christ na din po. So, ibig sabihin po nun is, yung dating ikaw, wala na yun. Kung ano yung mga natutunan mo before, kung ano yung alam mo dati bago ka sumuko kay Kristo, kakalimutan mo na yun dahil yung identity mo ay nakay Christ. Ay, magkakapareho po. Pakita lang tayo sa amin. Yun nga po, no? Dying to self, yung mga desires mo na makamundo, wala na sila. Unti-unti, habang nag-grow ka kay Christ, nawawala yung dating Ria, bagong Ria na siya. Parang gano'n. Kumbaga, sabi nga sa John, di ba, He must increase, I must decrease. When we say dying to self, hindi siya literal na mamatay ka. Mamatay yung earthly desires mo. Kapalit nun, puro na lang kay Lord yung gusto mo. Sir Genesis. Walang excuse. Yun nga po, tama po yung sinabi ni Kuya Kim na ano, yung kapag nakay Lord na po, siya po yung nagbabago sa ating buhay. Kasi yun dati nga po komisyon ng yung kalayan po natin sa ating buhay. Yung pong dati sinusunod natin sa sarili lamang po. Ngayon po, kapag nakay Lord na tayo, siya na po yung naghahari sa ating buhay. Siya na po yung nagtuturo sa atin sa patungo dun sa kabutihan at katotohanan po. Hello. So, sa akin po siguro, may sample ako dati ng dying to oneself, no? Dying to yourself. So, dati, sa Palawan is, high school ako nag-attend na ako no, ng mga services. Yun din yung first ministry na attendan ko as born again Christian. No, tingin ko, para sa akin, yun ang magandang sample ng dying to self is pag nakikita ng iba sa'yo, kahit hindi ka, kumbaga, kahit hindi ka mag-invite, mayroong mag-join sa ministry na parang, ay, nag-iba na siya. So, tutuklasin nila by themselves na kung bakit siya nag-iba, no? Anong meron, parang ang saya niya na palagi. Yan, sa nakita ko po nung dati, sa akin si Mama, yung na-invite ko ng pusa, hindi ko nga siya, kasi nahihiya ako kasi isang lang doon isang service lang kami, nahihiya ako na invite siya, pero umattend si Mama nung nalaman ko, kaya siya umattend sa churchmate ko lang rin. Kasi nakita niya daw na may nagbabago daw sa akin, no? Parang palagi daw ako nakangiti, ganyan-ganyan. Lalo na time nung high school is medyo emotional mga teenagers, di ba? So, para sa akin, yun yung dying to oneself. Siguro, parang boastful din siguro kung may sasabihin ko kasing nakikita sa akin si Grace nung time na yun. Siguro hindi, si Mama lang actually makakapagsabi tingin ko kung anong nakikita niya doon exactly. And yun po yung para sa akin yung dying to oneself, no? Yung ibang makakita ng kung talagang namatay na yung dating ikaw dahil sila rin ang nag-o-observe sa'yo kung ikaw pa rin yung dating ikaw So, papapalitan ng bago through serving mo din noon sa Christ. Kung baga marireflect si Jesus sa'yo. So, ayun. Thank you. Brother Ivan. Ayun po. For me po yung dying to self, it's like, it's getting less of us po. Less of us and more like Jesus po. No? Yan, alam niyo po yung kanta na more like of Jesus, di ba? Yan, marirelate ko siya dito sa topic na sinasabi ni Pastor N. Dying to self po means, dito po sa sinasabi ko, yung pagiging less po siguro hindi yung lahat. Matitira po yung katawan natin, pero yung more like Jesus, yun na po yung pagiging discipline natin sa pag-follow natin sa Kanya. Yun lang po. Wala kayong
Nasabi na po lahat, so all of the above. So, para sa akin po, dying to self, dying to self. So, yun nga, as a born-again Christian, it's not just about religion, no? Kaya nga born again, no, nabuhay tayo muli. Kumbaga, namatay na yung dating tayo, namatay na yung, or nawala na sa pagkatao natin, yung dating tayo. Physically, nandito tayo, pero spiritually, nabuhay tayo ulit. Pero, under na like Christ, no? Kaya nga, sabi natin, Crisel, wholeheartedly, we surrender ourselves to God. Kumbaga, yan sabi din ni Ivan, na, kumbaga, kapag nawala na yung dating tayo, makikita ng mga tao is a reflection ni God. So, ayun lang. Ate Princess. Nasabi na ako sila. O, kahit ulit yan, kahit ulit. Nahiya pa ako sa first time. Dahil sa parang wala pa akong alam doon kasi parang kinakahiya ko pa na parang nawawala pa rin po ako. Nagtatanong pa rin po kung para dito ba talaga ako. Doon po ako sa discipline po ba yun? Kay Pastor, parang yun yung sa akin. And mahihiyakan po kasi ako. Pastor, din ako yun. Mahihiyakan. Sabi si... Hiyakin ako eh. Hiyakin ako. Iba talaga yung kapangyarihan ng microphone na to. Minsan kinakabahan yung nandito, no? Pero glory to God, no? We are here to stand for the Lord. Amen. So, yung kaba natin, in Jesus' name, kakas out natin yan. So, yan, dying to self is like, kinakalimutan mo kung ano yung dating mo. It's crucifixion of yourself with Christ. Di ba po? Maano po ba? Malalim. Yung kinocrucify natin yung sarili natin because we have wants, we have needs. Actually sa atin, yung pagiging makamundo, no? Yung gustong-gusto mo. Pero kasi kasalanan, you are enduring na hindi ko gagawin to. Di ba? So, yun ang nangyayari pag we accepted Christ, we deny ourselves, we crucify ourselves with Christ. Pinapako natin para mabago yung sarili natin. Maging bagong creation tayo sa Panginoon. We're denying. Saan mo sa Biblia? Nasa Biblia na. Matthew 16:24. Nasa Biblia. Follow Him and take up your cross and follow Him. Ayan po. Yun ang talagang, it's not an easy thing to do, no? Pero talagang, because, yes, take up your cross and follow me. Yun ang sabi ng Panginoon. And it's not easy to do kasi meron nga, like I said before, we have wants, we have dating tayo, yung talagang hyperpigmented. I cannot say the word, but it's really, talagang mga hyper tayo before. Pag nagalit yung kapitbahay, galit din tayo, no? Pero nung naging, Kristiyano tayo, talagang, yung, babalikan kita, may mga pagganon pa, talagang ikaw yung general, no? Di ba? Ikaw si general, kahit mag-isa ka lang, no? But then when we accepted Christ, when Christ said that, take up your cross and follow me, talagang it's, pag sinabi for me, and denying yourself, dying yourself, no? Talagang mahirap yun eh. Parang pagtitiis, kasi kagaya niyan, pag ginalit ka ng kapitbahay mo, in the moment of the heated part, talagang galit ka. Pero kasi may Lord ka na eh. Parang meron nang pumipigil sa'yo na hindi ka magalit. Nagiging humble ka na. Nag-iisip ka na, hindi ko nagagawin to. Oo, kasi meron ka ng conviction ng Holy Spirit. Praise God, no? Nandun ka na sa process. Sana po, hindi po 50-50 yan, ha? Amen po. Sana, even we are in process, talagang meron na ba dito 30%, 10%, 20%? But glory to God because we are progressing. Sige po. Yan po. Hallelujah. Sige po. Sister Esther.
Sige po, sis. Accepted ako. Kayo na po. Medyo kumaba po yung explanation ko. Naging preaching. Good afternoon po. Learning himself po, naranasan ko rin po na sabi kasi ng cell leader ko before na wala pa ako sa CM, mag-share ka ng gospel. Kahit na nakasakay mo lang sa jeep. Pero naiiyak po ko noon. Hindi ko maibuka yung bibig ko na sabihin yung words of God. Ganun. Parang naiiyak talaga ako. So, mula po nung ko na ba ako ito? Nagtataka po ako ngayon kasi pagka may nakakausap ako na tao na minsan may problema, may naranasan siyang problema. Kasi share ko yung gospel. Kasi sabi ko, kasahin mo yung verse na ganito. Makikita mo, sabi ko, malulubagan yung usap. Siguro, dahil himself, siguro nag-start na ako doon. And hopefully po na magtuloy-tuloy po. Meron ka, Sister Marisa? Meron yan. Meron ba yan? 1 minute lang. Hello po. Thank you po. Salamat po nasama po ako dito. Kasi may mga nalalaman pala po. Bilang po nagpaglilinis, pagluluto. Saka sa mga gawain na ganito. Maraming salamat po. Kahit po ako nagtataka ako sa sarili ko kasi nakakalimutan ako na yung sarili ko. Nung ako na po yan sila. Kasi para sa pamilya, sa school, tsaka unang-una po sa mga anak ko. Yan. Nagtataka rin po ako kasi halos yung katarayan ko. Yung katarayan ko, tsaka nagiging mapagpasensya po ako. Aminin ko po, talagang naalis ko talaga sa akin. Thank you po. Amen. Lapaman natin ang Panginoon. Ayaw na. Bigyan pinag-usapan po natin nasa Galatians 2:20. Ang sinabi po ni Pablo, I have been crucified with Christ and I no longer live. See? Yung hindi na ikaw ang nabubuhay. But Christ lives in me. Di ba? Maraming beses na natin pinag-usapan yung the incorruptible seed, the imperishable seed, yung butong hindi nasisira nung tinanggap natin ng Panginoon, ay siya na po ang tumira sa atin. Kaya nga when Christ lived in us, siya na po yung nagmamay-ari. Siya na yung bossing. Siya na yung may kapangyarihan. Siya na yung naghahari sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, the life I now live in the body, tayo pa rin ang nakatira. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang sabi po sa Tagalog, Galatians 2:20, it says, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon. See? Yung pinag-usapan natin, di ba? Unti-unti. Hindi naman po agad-agad. When we receive the Lord Jesus Christ, siguro nung narinig natin ang kanyang tinig, nagkaroon tayo ng 1% na namatay ang sarili. Eh siyempre, sa patuloy nating pakikinig, patuloy na pagbabasa ng Biblia, patuloy na nag-pray, naging 5% na si God. Then all of a sudden, naging 15% na siya. At ikaw, 85% na. Na dati, pagmamayari mo ito eh. Na dati, bossing mo siya eh. Pero hindi na ngayon eh. 15% na si Christ. At least, naka 15%. O diba? Lumalaki yun. As we grow, yun po ay nag-grow din yung Christ na nasa puso mo kasi buhay nga yun. Ang sabi po rito sa pagpapatuloy, Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili sa akin. Praise the Lord for the word of God. So yun po. Hindi po agad-agad, pero as we grow po, as the years pass by, kailangan po nag-grow tayo. Kasi buhay yung Kristo na pumasok dyan. Huwag mong i-deny yun. Huwag nating labanan yun. Kailangan tayo magpasakop doon. Nang sa gayon po, unti-unti ay nagagawa na natin yung denying ourselves. Kasi when we do not do that, kung tayo po ay nagbobosing-bosing pa rin sa ating mga sarili at nasa ilalim ng si Kristo na nabubuhay sa atin, there will be no growth. Hindi pa rin tayo pwedeng isabak pa rin sa anumang magagawain kasi hindi pa rin tayo dying to self. So, a disciple learns to obey God even when, kapag ikaw ay namatay na sa iyong sarili, malapit na magtapos, kapag ikaw ay namatay na sa iyong sarili, unti-unti, a disciple learns to obey God even when it hurts. In any situation. Hindi yung wala ako sa mood eh. Wala ako sa mood, hindi ako sasama. Following Jesus even when it is uncomfortable. I myself po, nakaka-relate ako dito sobra-sobra. Yun naman po natin. Just 3 months ago, I lost the biggest part of my life. Nung nawala siya, una kong tinanong sa aking sarili, makakapagpatuloy ba ako sa aking paglilingkod? Yan ang unang-unang pumasok sa isip ko. Will I still continue serving the Lord? And I praise the Lord po. Naka 3 months na ako struggling. Minsan, makakabuisit ko. Pero bear with me. At least, nakatayo pa si Brother Dan. Kahit makabuisit siya, nakatayo pa rin. Kasama yun sa process. Pero at least, yung katanungan ko, from that day, naiwan niya ako, maglilingkod pa ba ako? Now I can answer it saying yes. Yes. Bakit hindi? Kinote nga ni Brother Kim last Sunday, nung last time my wife preached, pinipigilan ko siya. Sabi ko sa kanya, naiyak ako na rin. Sabi ko sa kanya, agyo mo ba yan? Kaya mo ba? That was February 1st. Sabi niya, correct me if I'm wrong, Kim, sagot niya sa akin, kailan ko pa gagawin kapag hindi ko na kaya? Paano ako madudurog sa puso kapag naririnig ko yun? And tama po siya. Until her last breath, gusto niya maglingkod. Yun ay buhay niya eh. Si God ang number 1 ni Mrs. Hindi po. Number 2. And I want to continue her legacy. Yung ating outreaches, sa kanya po yan. Ever since na buksan namin ang outreach sa ministry, si Sister Les po nag-umpisa hindi po. Kaya kapag nakikita po ninyo ako Sunday after Sunday, present po ako. Not only because my wife started it, but my heart longs to serve the Lord, even in any mood, even in any situation. So ito po yung nawawala na yung sarili. This is denying my own desire. This is denying my own self. Na kung sana, kung si Brother Dan ang susundin ko, kapag Sunday, magliliwaliw ako. Kapag Sunday, titingnan ko kung ano yung pwedeng magpaligaya sa akin. But no, I praise the Lord because every Sunday, I think about the Lord. Ano ba yung makapagpapasaya sa Kanya?
Ano ba yung makakapagpalugod sa kanya? And that is not done. That is not Brother Dan. That is the will of God. Na dininay ko po yung tunay kong minimiting ako'y maging masaya. That is dying to self. That is dying to self. So praise the Lord. Praise the Lord po sa buhay ko ngayon. Nawa ay patuloy niyo po akong ipag-pray na makapagpatuloy po under the guidance of our Lord Jesus Christ. A disciple learns to obey God even if it costs something. Nawala yung opportunity ko mag-a-upload ako Even if it costs you something. Mas mababa yung sweldo ko pero yung Sunday, day off Mas gusto ko na yun kaysa sa mataas sweldo. Pero hindi na ako nakakapag-serve. Even if it will cost you something. This is growth. This is maturity. Mawawala ako sa family Why not? Diba? Sabi naman ni Kristo, iuna mo siya more than anybody else. So that is maturity. A disciple learns to obey God even when nobody applauds. Kukunti lang kami sa Sunday So what? Yung Sunday service, hindi naman para sa ating mga kapwa mananampalataya. We go to Sunday service because we love the Lord. We go to Sunday service because we want to praise the Lord. We want to serve God. Nung nga, sabi ko nga, nung kukunti pala tayo nun, Sister Leah, sa Mountain View, di ba kung minsan kukunti talaga, as in kukunti talaga. Minsan 5 lang po yung mag-a-attend talaga. Then one time, nasa car kami ni Sister Rez, sabi ko, kahit na tayong dalawa na lang, mag-serve pa rin tayo. That is discipleship. True disciple learns to obey God even when nobody applauds. And the last one, a disciple learns to obey God even when it goes against the culture. Di ako popular dyan. Puro mga ibang religion dyan. Ba't ako pinapupunta dyan? Diba? I remember when we had an outreach in Kutud, San Fernando, kung saan doon po pinapako yung mga kapag Holy Week, doon pinapako, doon kami mismo nag-minister. Actually, hindi lang po sila yung nakakalaban namin. Yung palang lugar na yon, puno po ng, hindi ko na babanggitin dito yung mga yung sekta nila. And one time, sabi po sa akin nung bahay na aming pinupuntahan, sabi daw ng ministro nila, gusto ako makadebate. Ninervous naman ako doon. Ministro ng isang kapilya. Dahil ang ingay-ingay daw namin, gusto daw akong makadebate. Hindi naman ako pumayag. Hindi naman dinidebate yung salita ng Panginoon. So, kahit it goes against the culture, why don't you go? Why don't you go ahead and preach there kung yun ang katawagan mo? Yun po ang tunay na disciple. Wala pong tinatanggihan. Sabi dito, marami na po magtapos, transformation, not information. A person can know many Bible verses and still remain prideful. Still remain unforgiving. Still remain immoral or worldly. Gusto mo maging Christ-like? Habang tumutulong, anong dapat gawin? Umababa. Hindi yung habang tumutulong, habang dumarami yung alam mo sa Biblia, ang taas ka ng tingin mo sa iyong sarili. That's not true Christian po. A true Christian is like Jesus. If you want to be Christ-like, hindi mo magiging kasi baba ang ating Panginoon kasi ang ating Panginoon talagang yun ang number 1 trait niya. Yung pagiging mababa. So kung gusto mo maging Christ-like, habang dumarami yung alam mo sa Biblia, bumababa po ang danin sa sarili.
Discipleship is not merely filling notebooks, attending seminars like this, or posting verses online. Those things are good, but they are not our goal. You can fill 10 notebooks with sermon notes every Sunday, yet never apply a single lesson. Intindihan mo ba natin yan? Puno-puno na yung notebook mo, pero the question is, nagkagawa mo ba yung mga sinusulat mo? O wala pa hanggang ngayon? O hanggang notes lang? You can attend every conference, yet never become more like Christ. Kahit na every Sunday or every week, nagkakaroon tayo ng seminar na ganito, but the important thing is, nai-apply man natin ito sa ating mga sarili. You can post Bible verses every day, yet fail to live those verses at home, at work, or on your relationships. God is not impressed by how many notes we take. He is pleased by how faithfully we obey. Discipleship is not measured by what you write in your notebook, but by what God writes in your heart. It is not about collecting information. It is about experiencing transformation. So mas mahalaga po yung mag-transform ka kaysa sa ma-inform ka lang. Jesus never said, teach them to take notes. Ito ang maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Matthew 28:20. It says, teach them to obey everything I have commanded you. To obey. Hindi po yung just teach them kung ano yung nilalaman ng Biblia. Teach them to obey. Hindi lang to read. In closing, I would like you to always remember this. This is the last one. The measure of discipleship is not how much of the Bible you know, but how much of the Bible is seen in your life. Naintindihan mo ba natin ito? Hindi sa dami ng verses. Hindi sa dami ng memorized verse. Kundi, but how much of the Bible yung nakikita na sa'yo. Marami na ba? O hanggang basa lang? O kung pumasok dito, sinasabi ni Pastor, sa kanan tayo. Sa pamuhay po natin ang salita ng Panginoon para po hindi masasayang yung ating pagkikipagrelasyon sa Kanya. Yan naman ang goal niya eh. Other than we disciple other people, ang goal niya is to change us first. Ang goal niya is to change the way we think, the way we connect to other people. Yun ang pinaka-goal ni Jesus Christ kung bakit niya tayo tinawag. To change you, to change me. And then after that, kapag tayo po ay marami ng alam at marami na tayong pagdidisiplina sa sarili at ginawa at tayo handang-handa na, doon na po papasok yung He will send you and me to other places to disciple someone else. Tayo po ba yung napapala? Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat po Diyos. Salamat sa araw na ito at kami po'y busog na busog. Salamat po sa mga salitang inyong ibinahagi sa akin, ipinadaan po sa akin para po marinig ang aking mga kapatiran nandito po sa aming maliit na bulwagan at maging sa aming mga kapatid sa social media. Hayaan po ninyo ang mga salitang ito, hindi lamang ito, kundi po yung mga salitang ipadadaan muli kay Sister Ria, kay Pastor Noy Chua. Hayaan mo na ang mga ito ay tumimong po sa aming mga puso para po ito'y aming mapakinabangan na may sa pamuhay para sa iyong ikapupuri at ikalululahan. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alapakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Ayan. Marinig kayo ka ba ng puso? Sobrang kaba ng puso ko. Sister Princess, alam mo, kaya ako nandito. After 15 years na. So, Pastora na sana bisa. Pastora
Hello. Hello, hello. Teka lang, pakika ako na. May ngalili kami. Ay, Pastor Charlie. Ay, never po. Makakapusit ka, makakapusit ka. Basta pratahayan mo na ng Morris Justin Bay, kay Tabay tapos si... Oo, si Pastor na yun naman. Kasi nakakain Si Pastor. Buha kasi, nakakain na naman tayo. O, Bisaya pagkaramdam yung Pastor, bisa ako po magkiramdam ka na ako, Pastor. Sa akin kung magkiramdam ka na ako. Pero ako, bisa ako magkiramdam kaya kayo. Mula na kayo, nag-nervous ko. Sige muna ni Pastor, sige.